Okay, meron tayo rito guys na Toyota Hiace. Yan, Super Grandia 3.0. Yan. Ang ginagawa namin dito guys, kino-convert namin ng alternator. Yan, bali bumigay yung alternator niya, nasunog na. Ito guys, ang alternator nito kagagawa lang daw, sabi ng may-ari. Yan, bali ang may-ari nito, isa siyang pare. Shoutout nga pala kay Father Edgar ng San Isidro, Binyan Parish. Yan, bali kinalas namin guys yung alternator niya. Yan, Toyota 2L. Yan, bali ito guys yung alternator niya. Yan, nasunog na. Ito guys, pinarewind daw ni Father. Kaya lang bumigay ka agad. Yan, ito guys yung nasunog sa kanya. Sunog agad. Tapos ito yung diode niya, bumigay rin. Yan, nasunog na. Kaya ito guys, ang gagawin namin dito, i-convert na lang namin ng alternator. Bali ang i-convert natin dito yung alternator ng pang Kia Carnival. Yan, Kia Carnival. Bali 120 amperes. Yan, mataas na amperahe guys, 120 amperes. Yan, ito guys, medyo mahirap lang i-convert to. Katulad nito, ang bomba niya nasa harap. Bali ito yung pulley, alternator pulley. Ito yung bomba niya. Yan, ito naman guys, yung i-convert natin, nasa likod ang bomba para sa hydrovac. Yan, ito yung vacuum niya guys. Ito naman nasa harap. Yan, bali 120 amperes guys ang i-convert natin. Yan. Tapos ang pulley niya guys, kailangan na parehas din ang gagamitin nyo. Parehas na parehas. Yan, katulad nito, yan, meron ako mga spare dyan. Yun ang gagamitin natin. Kailangan guys, kung ano ang belt nya, yun ang kakabit na belt din para dito sa may pulley na to. Yan, bali ito guys, papakita ko sa inyo kung paano natin isa-set yung alternator na to. Yan, pakita ko sa inyo guys mamaya. Yan, ito guys, ituturo ko sa inyo kung paano yan didiskartehan. Yan, ito yung sa paa nya, nakakapitan sa alternator. Yan, bali meron tayong nakaabang na tornilyo. Yan, tapos dito nagwasher tayo ng konti para umabante itong pulley. Yan, kailangan kasi guys, itong pulley na to nakasentro yan dito sa main pulley. Yan, kailangan nakasentro. Yan, kailangan yung belt nakasentro, kasi kapag nakatagilid yan, nakaabante ng ganon o nakapasok, masisira ka agad yung mga belt natin. Yan, kailangan sentro. Yan, bali ito guys, itong paa na to, papasok yan dito. Yan. Tapos ito naman, para yan dito. Yan, dito yan guys. Kapag sinikipan, itong bushing na to, tutulak yan papunta rito. Yun ang tutulak dito o iipit dito. Siya magpapasikip kapag sinikipan to. Itong tornilyo na to na 14. Yan, kapag sinikipan yan, tutulak yan, tapos iipit siya rito. Yan, ganyan ang diskarte guys. Basta kailangan, ang importante, yung pulley nya pantay na pantay rito. Yan, tapos ito guys, medyo nagbawas tayo ng kaunti dito sa may ibabaw, para sa tornilyo sa ibabaw, para dito yan guys. Yan, dito sa may adjuster ng alternator. Yan, kailangan kasi guys nakasentro, sentro siya. Yan dito. Yan, tapos maglalagay pa tayo rito guys ng hatakan. Yan, kapag sinikipan ang tornilyo, hahatakin niya to, yung ibabaw na to. Yan, didiskartehan natin yung guys, kasi kailangan meron siyang panghatak dito, kasi kapag nakakabit na itong compressor, mahirapan na mag-adjust dito ng belt, kasi masyadong tago yan, kasi nandito yung compressor sa ibabaw. Yan, kaya lalagyan natin dito guys ng panghatak. Yan, para kapag sinikipan,
hahatakin niya na lang itong belt. Yan. Bali yung mga hose naman niya guys, medyo magko-convert lang tayo ng konti. Katulad nito, yung hose niya sa ilalim, yan, medyo maliit. Yung ikakabit nating bomba ng alternator, mataba. Kumbaga, ibang yung hose niya. Yan, ganito, yung bomba. Like, ito guys, mataba. Maluwag siya ron sa ilalim. Yan. Ito naman yung ikakabit natin bomba. Yan, mataba. Kaya medyo may conversion tayo ng konti sa ilalim. Yan. Bali, ipakita ko na lang guys sa inyo mamaya kapag naikabit ko na. Yan guys, okay na. Naikabit na natin yung alternator. Yan. Tapos yung mga hose niya. Yan. Naiporma na rin natin. Yan. Bali, ito guys yung sa gitna na hose, kailangan hindi siya mababali kapag sinikipan nyo yung alternator. Minsan kasi tumutuko dyan dito guys. Yan, sa may sa engine support. Kaya medyo ingat lang guys. Yan, tapos yung hose natin sa ilalim, okay na rin. Yan, ikabit na rin natin ng maayos. Yan. Tapos ito guys yung pulley, kailangan nakasentro. Kailangan sentrong-sentro. Hindi siya pwedeng pumasok dito sa loob. Hindi siya pwedeng lumabas kasi masisira kaagad yung belt. Yan. Tapos ito guys yung tornilyo na sa ilalim. Yan, kontrahan sa harap. Tapos dito, isang tornilyo lang. Kapag sinikipan, tutulak siya doon. Tutulak niya yung bushing. Tutulak niya yung bushing para sumikip. Tapos dito naman, kontrahan siya sa harap. Yan. Ito naman guys yung adjuster niya, yung sinasabi ko. Nilagyan natin ng para sa adjuster sa ibabaw ng alternator. Yan, nag-welding ako rito. Yan, ito yung hihigpit. Kapag sinikipan to, tutulak niya. Pahatak. Mangyayari guys, pahatak. Hahatakin niya yung belt. Yan. Kasi kapag hindi natin nilagyan ito, itong panghatak na to guys, mahirapan tayo magsikip ng belt kapag nakakapit na itong compressor. Yan, okay guys, naikabit na natin yung alternator. Yan, naiset na natin. Yan, tingnan nyo guys yung belt. Yan, yung dalawang belt na yun nasa ilalim. Yan, pantay na pantay dito sa pulley ng alternator yung kinabit natin. Yan, kailangan guys pantay na pantay yan para hindi masisira yung belt na ikakabit nyo. Yan, tapos ito guys, naikabit na rin natin yung compressor. Yan, bali ito guys, para sa mga magtatanong kung paano natin ikinabit yung linya o kung paano yung ikakabit kung kayo magdi-DIY. Yan, ito guys yung alternator socket ng pang Kia Carnival. Yan, bali ito yung ibabaw, yung lock nya mismo, yung pindutan. Yung kaliwa nyan guys, kailangan ire-recta nyo dun sa may main line ng alternator. Yan, dyan yung mismo ikakabit. Yan, lalagyan nyo ng 5/16 terminal. Yan, kasi ang tornilyo ng main line 12 mm, kaya 5/16 terminal ang kakabit nyo. Yan, bali nasa kaliwa siya guys. Yan, kung nakatalikod ng socket, ito yung pindutan, nasa kaliwa siya. Ngayon yung kanan guys, yun yung battery indicator. Yan yung papunta rito sa may panel gauge. Yan, sa may panel gauge. Yan, kaya wala pa siyang battery indicator kasi nga bunot pa yung ating socket. Yan, ito guys yung kanan. Yan yung battery indicator. Kukunin nyo sa original na linya. Ngayon, yung kaliwa, doon nyo ilalagay sa main line. Yan. Sa mga magtatanong bakit ko hindi kinuha yung dati niyang linya dito sa may ignition, ako kasi guys, ang ginagamit ko yung diretso sa may main line. Kasi kapag sinama nyo sa susi itong kaliwa, yan, laging naka-15 ang charging yan. Kaya ang ginagawa ko, diretso ako ron sa main line. Yan, hindi nakakapagpalobat ng battery yan guys. Kasi ang original naman yan, direct talaga sa positive. Itong pang Kia Carnival.
Yan, bali 120 amperes ang kinabit natin. Yan. Yung 120 amperes guys at saka yung 110, iisa lang yan. Walang pinagkaiba yan guys. Yan. Bali ito guys, okay na. Yan, nakaset na lahat. Kaya na titesting natin. Yan, pakita ko sa inyo guys yung charging niya. Yan yung voltmeter natin. Yan. Pero isalpak muna natin to guys. Hindi kakarga yan guys kapag hindi nakasalpak yung socket ng alternator. Yan, meron na siyang battery indicator. Yung nasa unang-una. Yan, ngayon na-start natin. Kitang-kita naman guys, nagpusa siyang pumalo. Yan. Kailangan guys ang charging niya 14. Hindi siya pwedeng bumaba sa 14. Yan, ngayon lulutan natin. Yan, aircon. Yan, naka-aircon na. Tapos sa headlight natin. Yan. Yan, naka-headlight na guys. Tingnan nyo guys yung charging nya, napakaganda, lagpas ng 14. Kailangan guys kapag nirevolusyon na hindi siya papalo ng 16. Yan. Buhayin natin yung blower sa likod. Yan, kailangan naka-high. Yan. Hangin na yan guys, lower, high. Yan. Tingnan nyo guys ang charging nya, napakaganda. Patayin na natin. Pati ilaw. Patay blower. Guys, napakaganda ng charging niya. Yan, yung battery indicator hindi nakailaw kapag nakaandar ang makina. Patayin na natin. Yan, on. Kailangan guys mamamatay yung battery indicator. Yan. Kitang kita naman guys 14. Yan, bali ito guys sa mga gusto magpa-convert sa akin ng alternator. Sa mga ganitong sasakyan 2L tsaka yung mga EFI guys. Tapos mga 3.0. Yan, basta Toyota Hiace. Yan, ang original kasi na ito guys, 90 amperes lang. Ngayon nakakinonvert natin ng 120 amperes. Yan. Kung gusto nyo magpa-convert ng mga ganitong alternator, punta lang kayo dito sa Canlalay, Binyan, Laguna. Yan. Punta lang kayo, hanapin nyo lang ang GN Paladin Auto Electrical Shop. Yan. Tapos sa mga gustong matuto ng ating mga tutorial, yan, search nyo lang ang GN Paladin na YouTube channel. Yan. Tapos meron din tayo mga ina-upload sa ating Facebook page. Yan, Bert Paladin. Yan. Bali ang gagawin ko rito, ibabalik ko na lahat yung cover nito. Yan, ibabalik na namin yung upuan. Tapos hihintayin na rin namin yung may-ari nito na si Father Edgar ng San Isidro Paris. Yan. Father, maraming salamat po sa tiwala at sa akin yung pinagawa tong inyong sasakyan.